ito mga kapatid, nandito na naman po sa inyong harapan ang inyong maliit na lingkod na kagaya ng dati, walang sawa na naghahatid sa inyo ng tunay at tapat na mabubuting balita. Mabubuting balita sapagkat ito'y mula sa ating Ama. At iisa lang ang mabuti, ang ating Ama at ang kanyang mga salita na inyong naririnig dito sa programang ito na ibinaba dito sa lupa ng ating Ama at ito'y mula sa langit ng mga langit. Kaya mga kapatid, sa inyong lahat ng mga nakikinig, sumusubaybay sa programang ito, saan man kayo naroroon, ano man ang inyong katayuan sa buhay, sa inyong mga kapatid, ang biyaya, awa at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon, ng mga Panginoon at ating Hari ng mga hari ay sumaatin ng lahat. Siya nawa at siya nawa. Kaya mga kapatid na palaging nanonood at pinakamahalaga ay nakikinig. Dahil pwede ka na mga pwede mong maalaman ito kahit ikaw ay nakapikit at nakikinig lamang mga kapatid. Hindi gaanong mahalaga dito yung panunood. Importante yung pakikinig dito mga kapatid. Dahil ito ang laman ng balita, yung pakikinig. Tama ba yun mga kapatid? Ang laman ng balita ay matatagpuan mo sa pamamagitan ng pakikinig. Ito yung ating mensahe na kailangan na ating tanggapin. Mensahe natin ngayon dahil nasa atin na binigay na sa atin ng ating Ama. Kaya sa atin na ngayon itong mensahe nito. Pero ito ay mula sa ating Ama. Kinakailangan lang mga kapatid sa ating gawain sa araw-araw, tayo ay pagsikapan natin na tayo ay makita at matagpuan ng ating Ama na gumagawa ng tapat sa kaniyang mga utos at buong kautusan. Gumagawa ng tapat, alam niyo ba ibig sabihin nun? Gumagawa ng tapat. Madaling banggitin yun mga kapatid. Gumawa ka ng tapat, napakadaling banggitin. Ang tanong, ito yung tanong, nagagawa ba natin? Ang kabuuan ng utos ng ating Ama, ang buong kautusan, yun yung 10 utos mga kapatid. Yun ang tanong, nagagawa ba natin? Pag nagawa natin at ating nang ginagawa, ay doon tayo matatagpuan ng ating Ama, makikita niya na tayo ay nagiging tapat at totoo. Ibig sabihin, walang kasinungalingan sa atin. Pag atin nang ginaganap ang buong kautusan, wala nang kasinungalingan sa atin. Kagaya nung ating palaging binabanggit, yung buong kautusan o 10 utos ay dito nyo lang maririnig mga kapatid. Kaya nga palagi kong inuulit-ulit at sa pandinig nyo ay ako'y nagiging parang sirap plaka na. Yung nakasulat dun sa Gawa 3:22 at sa Juan 6:27. Na kung sino yung dapat pakinggan mga kapatid. Sino ang dapat pakinggan? Ang anak ng tao. Hindi lang yun, yung propetang kagaya ni Moises. Diba? Yun yung kabuuan ng sagot doon. Yung propeta na kagaya ni Moises na nakasulat sa mga Gawa 3:22-23. Yun yung dapat pakinggan. Pagsikapan na sundin yung 10 utos na dala-dala ng huling sugo na nagsasalita sa inyong harapan ngayon mga kapatid.
yun, marami din nagsasabi at mayroon pang ayun, may lumabas nga dun sa cellphone na sila daw ay tinuring na huling sugo o dun sa dun sa sinong nalalaman nyo na binabanggit ng kanilang kapanalig na siya daw ay huling sugo. Ha? Sino ang inyong kilala? Nagtatanong ata ko sa Felix Manalo. ayun. Yung tunay mga kapatid, ibig sabihin ay yung founder ng iglesia ni Manalo. Dito i-research nyo lang mga kapatid dun sa Biblia, salita ng Diyos, dun sa YouTube. Makikita nyo dun. Na siya ay pinapaniwalaan na siya daw ay huling sugo. Pero kailangan malaman nyo ito mga kapatid, kung kayo ay may mga kapatid na iglesia, kailangan pagkaalam na huling sugo yun si anong tawag yun? Felix Manalo. Ayun, iglesia daw ni Kristo. Pag sinabi kang huling sugo mga kapatid, kailangan malaman mo ito. Kailan ka lalabas? Kailan ka inilabas? Dahil lahat ng nangyayari mula sa ating Ama. Siya nawa. Kailan siya ay linabas? Ha? Yung huling sugo daw ay ito ay andito mga kapatid, Felix Manalo start and registered the Iglesia ni Cristo in the Philippines government, Philippine government in July 27, 1914. Nakarehistro siya July 27, 1914 na i-rehistro. Ano bang pagkaalam niyo mga kapatid sa huling sugo? Kailan ba yun lalabas? Kailan ba yun inilalabas? Anong panahon ba yun inilalabas yung huli? Sa unang araw ba? Sa kalagitnaan ba ng araw? O sa huling araw? Sa huling araw. Kita niyo mga kapatid, ang huling sugo pala ay lalabas sa huling araw din. Yung ikatlong araw. At yung ikatlong araw mga kapatid ay yung tapos na yung 2,000 taon. Ayan. Yan, putulin na natin dyan mga kapatid. Balikan nyo na lang yung mga mensahe namin noon, malalaman nyo kung ano yung huling araw. At kung doon makita yung huling araw, nandun na rin yung huling sugo mga kapatid. Siya nawa. Nandun na rin sa huling araw. Tapos na yung 2,000 taon. Tayo ay nakatayo na tayo sa 3,000 taon. Tapos na yung 2,000 taon. Ito mga taon ngayon, ito ay pa 3,000 years na tayo eh. Tapos na yung 2,000. Kaya nga 2024 eh. Tapos na yung 2,000 eh. Ang iniipon ngayon yung maging 3,000 years. Diba? Naunawaan nyo to? Siya nawa. Sa ikatlong araw, yun yung paglabas. Ang isang araw sa Panginoon natin si Isa o Ama ay 1,000 taon. Yung tatlong araw, yun yung huling araw, mga kapatid. Okay, magtanong na lang kayo, mag-message kayo kung ano ibig sabihin nito. At kung kayo naman ay maraming bakanting oras, balikan ninyo yung mga mensahe ng mga nakaraan. Malalaman nyo kung ano yung huling araw. At doon nyo matatagpuan kung sino talaga ang huling sugo, mga kapatid. Dahil yung mensahe kompleto na. May 4 na mensahe pa mula
simula ngayon, bibilang pa tayo ng 4 na mensahe at pangsamantala na hihinto na kami ng pagbibigay ng mensahe sa sanglibutan. Yun yung bilin sa atin ng Espiritu Santo. Siya na. Ika 144 na mensahe, hinto muna. Hindi ko alam kung kailan muli, mga kapatid. Kaya ito ay bahagi na ito ng mga huling pangsamantalang mga huling mensahe. Dahil napakarami na nung mensahe at wala pang naniniwalang iba. Dahil yun yung nakasulat sa banal na kasulatan na ang pagdating ng anak ng tao ay kagaya din ng kaarawan ni Noe, na walang naniwala kundi yun lang kanyang mga kapamilya, mga kapatid. Kaya sa pamamagitan ng 144 na mensahe, sana mayroong maniwala at lumapit. Dahil ito, mga kapatid, kapahamakan na talaga yun, mangyayari na yun. At mayroon kami mga gawain dito na kakaiba sa lahat. Siya na. Ito yung gawain na nararapat at makapagpapatibay, mga kapatid. Dahil alam niyo yung mga bagay na makapagpapatibay, ang matibay na bagay kailanman ay hindi nasisira. Siya na. Ito, mga kapatid, yung binabanggit natin na kailangan tayo ay maging masunurin. Ang masunuring tao, kailanman hindi nagsisinungaling. Siya na. Diba? Dahil ang mga sinungaling, yung mga hindi sumusunod sa utos ng Ama. Ang tawag ng ating Ama sa mga hindi sumusunod sa kanyang utos, ang tawag doon ay mga taong mangmang. Dahil palagi nilang naririnig paulit-ulit ang utos ng ating Ama na kanilang pinapakinggan, ngunit hindi nila magawa. Bakit hindi magawa? Dahil hindi nila nauunawaan. Gagawin mo ba yung isang bagay kung hindi mo nauunawaan, mga kapatid? At bakit hindi mo nauunawaan samantalang ito'y salita ng ating Ama? Ngayon, hindi ka naniniwala na ito'y salita ng ating Ama, hindi ka anak ng Ama. Dahil walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak lamang. At walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama lamang. Ngayon, kung ikaw ay hindi sumusunod sa utos ng ating Ama, sino ang inyong Ama? Dahil anak lang ang sumusunod sa utos ng ating Ama. Ngayon, yung mga utos na ito na binigay sa akin ng ating Ama at hindi mo naman sinusunod, palagi mong pinapakinggan, tanungin mo ang iyong sarili. Sino ang sinusunod mo at sino ang iyong Ama? Masuwayin ka, sinungaling ka, iisa ang Ama ng sinungaling at masuwayin, mga kapatid. Sabihin ko na sa inyo kung sino ang Ama. Ang Diablo. Kapag ikaw ay sinungaling at hindi ka sumusunod na utos ng ating Ama, ang Ama mo ay ang Diablo. Yan. Siguro ikaw, kapatid, kung nandito ka sa harap ko, tatanong ka pa agad. Pakita mo nga sa banal na kasulatan kung ang ama nga ng mga sinungaling ay ang Diablo. Darating tayo dyan ngayon, oras din ito, mga kapatid. Dahil ang nagsusumikap na gawin ng tapat ang buong kautusan ng ating Ama, yaon yung mga tunay. Yun yung mga tunay na anak ng Ama, na siyang mga pantas at matatalino, mga kapatid. Ito atin na lang aanuhin, babanggitin sa pamamagitan ng aklat ni Santiago 3:13. Ayan, kita nyo. Tandaan yung mga mabuti, mga kapatid, yung ating binabanggit, para tayo ay maging matalino. At yung mga matatalino, yun yung marunong gumawa, marunong kumilos. Dahil yung mangmang, hindi marunong gumawa yun, yung mangmang.
Hindi nga nila alam eh. Kaya mangmang ang tawag at hindi marunong gumawa ng ipinag-uutos na ayon sa Ama. Santiago 3:13. Palagi natin binabanggit mga kapatid na kinakailangan mayroon kayong ballpen at mayroon kayong listahan, papel, mga kapatid, na listahan ng mga mensahe natin. Dahil saan man tayo makarating mga kapatid, anumang lugar ang ating marating, kapag tayo ay may daladalang patunay sa lahat ng ating sinasalita, tayo ay papanigan ng ating Ama. Siya nawa. Mayroon tayong katibayan sa mga sinasalita natin. Kahit sa korte mga kapatid, kailangan talaga mayroong patunay o anong bang tawag doon? Ebidensya sa ating mga sinasalita. Yung Santiago 3:13, ito yung ating mababasa mga kapatid. Sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabubuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Yun, yung mga matatalino. Ipakita yung mga mabubuting gawa. At isa sa mabuting gawa mga kapatid, dahil marami itong mabubuting gawa kaya nga ito 10 utos Marami ito. At yung isa sa mabubuting mga gawa mga kapatid na babanggitin natin at ating binabanggit ay ang huwag magsinungaling. Yan. Isa yan sa mabuting gawa. Nagiging marunong ka doon. Nagiging matalino ka kung hindi ka marunong magsinungaling. Yun ang tunay na matalino. Dahil pag sinungaling ka, sabi sa'yo ng Ama, mangmang ka. Mangmang. Yung mangmang, ang tawag mo sa Ilocano. Dumbbell. Tama ba yun? Dumbbell. Siya nawa. Mangmang, dumbbell. Yung mga sinungaling, dumbbell. Hindi nila alam kung ano yung magiging premyo nila. Handaan mo, no, anya tiganabin da, iti babain, ti kinaulbud da. Amuin da kumapalang umuna, no, anya tiganabin da, iti panagululbud da, amuin da kumapalang kada aramidin. Gaputaan da mo, iti pagbanagan da, iso nga maaramid da, iti agulbud. Yung no amuda, kaya't nga sa uwin, no adaan mo, nasirib ka, nalaing ka, matalino ka sa Tagalog. No adaan mo. No amom mo, kawanam mo, ayun, kaditi ko na nga dumbbell o mangmang sa Tagalog. Dumbbell sa Ilocano, yung mangmang. Kailangan na tayo maging masunurin sa utos ng ating Ama para tayo wag matawag na mangmang. Dahil ang karunungan ay yung malaman mo at iyong ginagawa ang mga utos ng ating Ama. Yun yung tunay na karunungan. Dahil pag alam mo na yun, ibig sabihin natuto ka na. May kaalaman ka na, natuto ka na sa mga bagay na kinakailangan ng bawat isa. Diba? Magiging kaharian na tayo ng ating Ama. Tumitira doon na umi-steady sa atin yung kanyang mga salita. Dahil kung nasaan ang kaharian ng ating Ama, nandun yung kanyang patakaran sa kanyang kaharian. At nandun din sa kanyang kaharian ang kanyang kautusan. Siya nawa. Ngayon, pag nasa atin na yung kautusan, palagi na nating ginagawa, araw at gabi, tumitira na sa atin yung kautusan ng ating Ama. At kung nasaan ang kautusan ng ating Ama, inuulit ko, iyon ang kanyang kaharian. Siya nawa. Andun pa sa Exodo 35:10. Yan, atras tayo mga kapatid. Baka na tayo ng pawis.
Exodo 35:10. Thirty-four, 35:10. Kaya mga kapatid, yung mga gumagawa ng utos ng ating Ama, sinusunod ang kanyang lahat ng kautusan, yun yung mga tinatawag na matalino. Wala nang makakapantay dun sa katalinuhan yun mga kapatid. Yun ang tinatanaw ng ating Ama na matalino, yung mga sumusunod sa kanyang mga utos. Yun yung tunay na matalino sa paningin ng ating Ama. Parang hindi nyo ata pinapaniwalaan. Kahit hindi nyo paniwalaan, babasahin natin yung patotoo. Nandun sa Exodo 35:10 mga kapatid. Tingnan nyo. Ang binabanggit na Ama na matalino. Basahin na natin. Exodo 35:10. At pumarito ang bawat matalino sa inyo at gawin ang lahat ng inuutos ng Panginoon. Kita nyo, ang matalino pala yung ginagawa ang lahat na utos ng ating Panginoong si Isa. Yun, yun ang itinuturing ng ating Ama na matalino. Ibig sabihin, pag ginagawa mo, lahat ay hindi mo ikinukubli. Hayag mong ginagawa, nakikita ng karamihan, wala kang itinatago, walang kasinungalingan. Pag ginagawa mo yung buong kautusan, lahat ng utos ng Panginoon. Kung ikaw ay matalino, lahat ng utos ng Panginoon, alam mo. Yun ang malinaw mga kapatid. Kaya yung mga nagsasabi na, dumbbell daw yung may mga tatak dito, dumbbell daw. Dumbbell kayo. Ayun, nasagot ko sa kanila. Ngayon, kung ikaw ay matalino, ba't di mo alam ang utos ng Ama? Dahil ang tunay na matalino, ginagawa ang utos ng Ama. Kaya yung nagsasabi na kami daw ay dumbbell, kami daw ay mangmang, ay parang baliktad. Dahil ang tunay na mangmang ay hindi alam ang utos ng Ama. Yun yung tunay na mangmang, yung dumbbell. Mga nagmumura, mga nagsisinungaling, mga nangdadaya, mga babaero, no? Babaero, lalakero, magnanakaw, mga mamamatay tao, di ba? Yun yung mga dumbbell, yun yung mga mangmang. Dahil pinagbabawal ng Ama, huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, huwag kang mangangalod niya, huwag kang sisiping sa kapwa mo lalaki kung ikaw ay lalaki. Diba? Huwag kang magnanakaw. Yun yung mga gawain ng dumbbell. Yun ang gawain ng mangmang, mga kapatid. Dahil hindi mo alam hindi mo alam ang kaparusahan sa'yo na mas pasakit kaysa doon sa kamangmangan na ginagawa mo. Masarap ba magsinungaling? Naimas ka di agulbod, kakabsat. Masarap bang magsinungaling? Bakit maraming gumagawa ng kasinungalingan? Akala nila doon sila magiging sikat sa pagsisinungaling. Akala nila yung kasinungalingan na pinagisnan nila, ayan na magpapatuloy. Lahat ng hindi pinagagawa ng ating Ama, lahat ng yan ay mawawala, mga kapatid. At ang mananatili lamang ang lahat ng inuutos ng ating Ama. Yan. Kaya kung gusto mong manatili ka rin sa utos. Dahil ang utos lang ng ating Ama ang mananatili magpakailanman. Mayroon pa dun sa Matthew 7:24. At
natin pangbasahin sa Matthew. Balik na naman tayo sa tinatawag nilang bagong tipan. Silang nagsasabi dito na bagong tipan daw ito. Matthew 7:24. Nakuha nyo na. Matthew 7:24. Yan, basahin na natin. Kaya't ang bawat dumirinig o ang bawat nakikinig ng aking mga salita, ika ng ating Panginoong si Isa, at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Tingnan nyo, yung nakikinig ng mga salita at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At may nakita ng ganun mga kapatid, na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Maraming bato mga kapatid, pero kakaibang bato ito. Yung sinasabi ng ating na bato. Dahil ang ating Panginoong si Isa ay bato. Mga kapatid, yan ay Pangulong Bato. Siya nawa. Itong ating paniniwalaan ng binabanggit sa banal na kasulatan na siya ay Pangulong Bato. Ngayon, gagawin mo siyang bahay, gagawin mo siyang tahanan. Doon ka magtitiwala, bago ka matulog, mananalangin ka sa Kanya. Parang doon ka na rin humihiga. Diba? Paggising mo, mananalangin ka sa Kanya. Bago ka kumain, mananalangin ka sa harap mo. Kaya nagiging siya ang iyong tahanan. Dahil siya ang batong tahanan natin, mga kapatid. Maikling yan, mensahe na kailangan yung malaman. Yan, inuulit ko, kung may katanungan ka dyan, mag-message ka lang. Pasensya kayo sa mga pagsasalita ko, mga kapatid. Ang inyo na lang hangadin dito, yung inyong maunawaan. At sana malinaw ninyong maunawaan itong inyong naririnig, mga kapatid. Ito'y para sa inyo na nakikinig, hindi ito para sa akin. Para kayo maging matalino. Mawala yung kasinungalingan. Mawala yung mga pagnanakaw na yan, pakikiapid. Pag-iisip ng masama. Titik lang natin yung ating mga nabanggit. Ito yung mga gawain ng mga mangmang, mga kapatid. Babasahin natin. Awit 69:5. Napakarami mga kapatid. Abuti siguro tayo dito ng isang oras. Meron pa tayong isang gawain pagkatapos nito. 69:5. Awit 69:5. Dahil dito nga, binabanggit namin kasi kanina mga kapatid na walang nalilihim sa ating Ama. Hayag, walang, kahit magtago ka ng anumang kasalanan, saan mo man ito gawin, hindi mo maitatago sa Ama. Kitang-kita ka ng Ama. Hindi mo mapagtataguan ng Ama. Kahit anong kasinungalingan ng gawin mo, hindi ka pwedeng magsinungaling sa Ama. Pinaparusahan mo lang ang iyong sarili pa ikaw ay nagsisinungaling, mga kapatid. Dahil walang natatago sa kanyang paningin. Lahat kita niya. Walang may damit na tao sa harapan niya. Lahat hubad, mga kapatid. Hubad ang lahat ng nilikha sa kanyang paningin. Walang may damit sa paningin niya. Walang nababalot ng damit.
Dahil linikha lang niya tayo mga kapatid. Kaya nga lang tayo binigyan ng damit dahil sa pagiging malisyoso ng isip ng tao. Nagkakaroon ng kasalanan dahil sa tumatakbo yung isip na hindi mabuti. Nagkakaroon ng kung ano-anong hangarin. Anong tawag pa doon? Yung pagnanasa. Yun. Kaya nagkakaroon ng damit, tinatakpan ng katawan dahil umiisip ng kung ano-ano yung mga tao. Nagiging marumi yung isip. Hindi kagaya ng mga tinatawag na mga hayop, na mga walang mga damit, pero walang malisya sa kanila. Pero ang tao pag walang damit, nako, baka susundan ka ng karamihan. Saan ka pumunta, wala kang damit. Kaya yung damit nga yan ay para lang sa cover sa mga mata ng tao. Pero sa mata ng ating Ama, yung damit ay walang silbi. Kagaya ng kasinungalingan na ginagawa natin sa lihim, ginagawa natin kung saan saang sulok. Yan ay hayag din sa paningin ng ating Ama, mga kapatid. Kagaya nito ang ating mababanggit, awit 69, yung pagkabanggit kanina. 69.5 ating babasahin mga kapatid. O Ama, kilala mo ang kamangmangan ko at ang mga kasalanan ko'y hindi lihim sa iyo. Kita niyo, lahat ng kasalanan ng tao ay hayag sa ating Ama. Kaya nga niya binaba yung kanyang 10 utos para yung mga kasalanan natin ay mawala. Diba? Huwag kang mangangalon niya. Alisin mo na yan. Dahil sabi ng ating Ama, huwag eh. Dahil yun ay kasalanan, alisin mo na yan. Kaya yung utos ng ating Ama, nag-aalis ng kasalanan. Huwag kang magsisinungaling. Huwag kayong magsisinungaling sa inyong kapwa, sa bawat isa sa inyo. Alisin ang kasinungalingan. Alisin yan. Merong na. Utos ng ating Ama yun eh, alisin, huwag kang magsisinungaling. Yun ay kasalanan. At pag inalis natin, o dinaalis yung kasalanan sa pamamagitan ng utos ng ating Ama. Huwag kang magnanakaw, utos na naman yan. Kaya ang nag-aalis ng kasalanan ay ang kautusan mga kapatid. Huwag mong sasabihin na marunong kang magdasal, kilala ko naman ang Diyos, ika nila. Marunong naman akong magdasal. Ang problema, pinapakinggan ka ba? Hindi pinapakinggan ng Ama, mga kapatid, sa panahong ito, ang mga taong hindi sumusunod sa kanyang mga utos. Kahit panalangin ka ng panalangin sa kanya. Kapag ikaw naman ay sinungaling kang palagi, palagi kang nagnanakaw ng dadaya, pumapatay, mga kasalanan. Paano kang pakikinggan ng Ama sa iyong panalangin? Ay hindi ka naman sumusunod sa kanyang utos. Ang Ama ay hindi katulad ng tao, mga kapatid. Na ang tao kasi kahit gumawa na ng kasalanan ng anak, papanigan at papanigan pa yan ng ama nila, magulang nila. Pero sinugo ng Ama, hindi ganun mga kapatid. Kung anong utos ng Ama, yun ang ginagawa ngayon ng sinugo ng Ama na ginawa niyang anak. Hindi siya pumapanig sa anak, magulang o kapatid na hindi sumusunod sa utos ng ating Ama. Ganito ito mga kapatid, ito nagsasalita sa harap ninyo. Kaya ang tawag din sa akin sa banal na kasulatan, ako ay tinakwil na rin ng mga tao. Dahil yung mga kapatid ko sa magulang na karamihan, yan, iisa lang ngayon ang naniniwala, ay hindi nakikinig, hindi naniniwala sa mga sinasabi. Dahil yung sinasabi ko na mula sa ating Ama, pakontra sa kanilang mga ginagawa. Hindi lamang iisa, mga kapatid, ang dapat natin gawin para tayo ay
kalugdan ng ating Ama. Ang malinaw na ating dapat gawin ay 10 utos, mga kapatid. Siya nawa. Hindi lang iisa na panalangin, didingding ka ba ng Ama doon? I-perfect mo yung 10 utos at nandito yung kapunuan pa ng mga panalangin na kailangan kapag natutupad mo at ginagawa mo ang 10 utos, mga kapatid. Ha? Andito pa yung mga karamihan. Kawikaan 14:7. Ano ba yun? Pabanti ba yung patras? Napakahaba nito, mga kapatid. Fourteen, 17 naman ata nabanggit ko kayo na. Yung mga gawain ng mga mangmang ito, mga kapatid. Dito makilala yung mga mangmang sa mga pamagitan ng mga gawain ito na ating babasahin. Kawikaan, ano kanina? 14:17. 14:17, basahin na natin. Siyang nagagalit na madali ay gagawang may kamangmangan, at ang taong may masamang katsa ay ipagtatanim. Yung daw taong madaling magalit ay gumagawang may kamangmangan. Yung mga magagaliting tao. Yun yung isang sinyal ng mga mangmang, mga kapatid. Napakadaling magalit. Magagalitin. Ayan. At nandun pa sa 29 din ng 14. Yung kawikaan, basahin pa natin. Siyang makupad sa pagkagalit ay may dakilang pag-unawa. Ngunit siyang madaling magalit ay nagbubunyi ng kamangmangan. Kita niyo, yung mga taong magaling magalit, iyan pala ay palatandaan o sinyalis na isang mangmang. Yung madaling magalit. Yung makupad sa pagkagalit ay may dakilang pag-unawa. Yung hindi basta-basta nagagalit ay talagang mayroon siyang malaking pang-unawa. Ngunit siyang madaling magalit ay nagbubunyi ng kamangmangan. Ibig sabihin, ipinahahayag niya sa ay mangmang, ipinagbubunyi niya ang kamangmangan kapag siya ay madaling magalit. Magagalitin. Yun pala yung mga sinyalis ng kamangmangan, mga kapatid. Alam niyo, napaka-core pala ito, napakasimpleng salita. Pero makikilala mo kung sino yung mangmang, kung sino yung umutot ngayon. Meron ba? Naamoy ako eh. Yun. Yun yung mga nagtuturo, mga kapatid, kung ano ang mga ginagawa ng mga mangmang, magagalitin. Diba? Andun pa sa Kawikaan 18:13. Abanti tayo. 18:13. Ito'y makikita nyo, madali nyong malaman ngayon, mga kapatid, kung sino ang taong mangmang. Sa Ilocano, dumbbell. No, sino si dumbbell nga tao? Ito yung mga sinyales. Basahin na natin. Kawikaan 18:13. Ang sumasagot bago makinig ay kamangmangan at kahihiyan sa kanya. Pag may halimbawa, mga kapatid, may kausap kang tao, hindi pa natatapos yung kanyang sinasabi, andyan ka na, sumasagot ka na kaagad. Yun daw ay sinyalis ng kamangmangan niya. Kailangan kung may kausap kang tao, patapusin mo muna yung kanyang mga sinasabi bago ka sumagot. Ayun, doon mo mapapakita na ikaw ay matalino.
pinagbibigyan mo yung kausap mo na matapos yung kanyang sinasalita bago ka sumagot. Kagaya din yan ang pagmamaneho, mga dumbbell na driver, mga kapatid. Maraming driver na dumbbell. Hindi marunong magbigay. Pag dumaan yung sasakyan sa harapan niya, kahit mabagal lang, tutumbukin ka agad. Dahil ayaw niya may nakaharang sa kanyang daan. Binabangga, sinasadya. Tapos ang kakatwiran, sira yung preno ko. Sana, pagbaba nun, nahaltak yung tubo ng preno niya para masira. Yun yung katwiran na niya. Hindi nagbibigay. Ganon din yung nakikipag-usap na hindi pa natatapos yung salita ng kanyang kaharap, sasagot ka agad. Ibig sabihin, hinaharangan yung salita para huwag tumuloy, binabangga. Kamangmangan yun, nawawala yung kababaang loob dun, mga kapatid. Dahil ang katalinuhan kasi, ang tunay na katalinuhan ay makikita mo kung siya ay may mababang kalooban, mga kapatid. Mapagpakumbaba. Ha? Andun pa rin sa 26:11 ng Kawikaan. 26:11 ng Kawikaan. Kanyo, ito pa rin mga palatandaan ng mangmang. 26:11 ng Kawikaan. Kung paano ang aso na bumabalik sa kanyang suka, gayon ang mangmang na umuulit ng kanyang kamangmangan. Kahit sawayin mo pala, yung taong mangmang paulit-ulit niyang gagawin. Kahit pagsabihan mo ang tao na huwag magsinungaling dahil ang kasinungalingan niya ni kamangmangan, mga kapatid. Pag sinabi mo, huwag niyong gawin yung kasinungalingan, abay, paulit-ulit palang gagawin yun dahil yun ay isang kamangmangan. Kaya yung mangmang, ang tawag dito sa balang nakasulatan ng mangmang ay kagaya ng aso na sarili niyang suka kinakain. Suka na niya, kinakain pa. Pasensya ng mga kapatid sa mga kumakain. Kung may kumakain habang nakikinig sa programang ito, mga kapatid. Ito kailangan lang natin ipaalam sa lahat kung ano yung mga gawain ng mga mangmang. Kung ano yung kanilang ikinikilos. Wala palang dahilan sa kanila, wala palang kabuluhan sa kanila. Siya yung pangaralan, turuan kung ano yung mga tama. Babalik at babalik sila sa kanilang kamangmangan, sa kanilang pagsisinungaling at lahat ng uri ng kasalanan na pakontra sa ipinag-uutos ng ating Ama sa makatuwid ay yung 10 kautusan, mga kapatid. Ha? Ganon yung mangmang, paulit-ulit, parang aso na sarili niyang lumabas na nga sa kanya, kinakain ulit. Paulit-ulit. Diba? At nung pa sa 27:22 ng Kawikaan pa rin, mga kapatid. 27:22. May mga ganito pala talaga. Dahil nakasulat, naniniwala ko dito, mga kapatid, dahil nakasulat. Kawikaan 27:22, basahin na natin. Bagaman iyong piitin, tama ba ito, piitin? Ang mangmang sa isang piitan na kasama ng pangbayo sa mga bayong trigo, gayon may hihiwalay ang kanyang kamangmangan sa kanya. Wow. Ganun pala, kahit pala ang taong mangmang ay iyong ikulong sa bayuhan, yung pangbayo ng palay, trigo, doon sa lusong, ikulong mo doon at yung bayuhin ng bayuhin, ay hindi matatanggal pala yung kanyang kamangmangan.
Hindi talaga mawawala yung kanyang kasinungalingan. Kahit bayuhin mo siya ng bayuhin, mga kapatid, yun yung nakasulat. Wala ka na palang magagawa dito. Wala na palang pag-asa itong mga ganito. Dahil yung nakasulat eh, kahit bayuhin mo na eh. Kasama ng mga trigo o palay, kahit bayuhin mo ng bayuhin, yung mga taong mangmang o mga makasalanan o mga kasinungalingan na pinaggagawa nila. Kahit pala bayuhin mo na, dikdikin mo na ng husto, hindi mo matatanggal yung kamangmangan sa kanila. Naku. Ayan, dito pala yung, dito, ay, sa tansya ko mga kapatid, dito nakalaan yung apoy. Yung apoy na kaparusahan ng ating Ama na susunog sa mga makasalanan dahil ang paggawa ng kasalanan, yan ay kamangmangan. At ang kamangmangan ay isang kasalanan. Ngayon mga kapatid, kung ayaw mong ikaw ay maging mangmang, makinig ka dito at ikaw ay magiging pantas at matalino. Nawa. Lalong-lalo na kung gagawin mo ang lahat ng ipinag-uutos dito mga kapatid. Ito ang tunay na katalinuhan at karunungan ng tao sapagkat walang iba na mas higit na marunong sa nagbigay sa atin ng kautusan mga kapatid. Dahil ang nagpaparunong kasi sa tao ay turo. Diba? Paano kang matututo kung walang magtuturo? Paano kang matututo kung walang tagapagturo? Ngayon, hindi mo na po problemahin yung tagapagturo mga kapatid. Nandito sa harap ninyo. Ako ang tinuro ng ating Ama na magturo sa inyo at sana pakinggan nyo dahil paulit-ulit kong sinasabi, ito ay para sa inyo mga kapatid. Nawa. Walang maiidagdag sa akin, pero sa inyo ay mayroon kung ito'y inyong gagawin. Walang maiidagdag sa akin kung ito ay inyong gagawin, pero sa inyo mayroon. Walang maiidagdag sa akin. Ulit-ulit ko. Pero sa inyo ay mayroon. Dahil ang tanging papel ko dito mga kapatid, ituro sa inyo. Pag ginawa mo, para sa iyo yun, hindi para sa akin. Kaya walang may idagdag sa akin dito. Dahil yun lang ang papel ko, magturo kung ano ang dapat. Dahil ngayon nga ay panahon ng kapahamakan at itinuturo ko sa inyo kung nasaan ngayon ang kaligtasan mga kapatid. Nawa. Nasa bibig, nasa pintuan na tayo ng bibig ng kapahamakan mga kapatid. Kung kayo ay nanonood at nakikinig ng mga balita, ilang bansa ito na magrarambol. May isa lang na dapat pumirma dito. Ang sinugo ng Ama mga kapatid. Hindi nyo makikita na ito ay pipirma. Pero pag hiniling nito sa Ama na mangyari at na magmakaawa para matapos na ang lahat ng ito, ayan ay mangyayari mga kapatid. Dahil ang pinakikinggan lamang ng Ama ay yung mga sumusunod sa Kanya. Nawa. Dahil sabi ng ating Ama, sumunod ka muna bago ka sumuway. At sa iyong pagsunod, ikaw ay susundin din. Mula nung tinawag ako ng ating Ama na sumunod,
ay hindi na ako humihiwalay dahil hindi na ako binigyan ng ating Ama ng karapatan na humiwalay pa, mga kapatid. Wala na akong tsansa na humiwalay sa utos ng ating Ama. Dito niya na ako ginapos at ipinako, dubli nga eh. Ipinako ako ng ating Ama at iginapos dito sa obligasyong ito. Kaya hindi mo kayang takutin ito, mga kapatid. Matatakot mo ba ito? Ay ang Ama. Ama ang sandigan nito. Pag tinakot mo ito, mas higit ang takot na mararanasan ninyo kayo na nananakot dito. Kahit subukin nyo, dahil marami nang sumubok, mga kapatid. Ilang ulit ko ito sinasabi. Ito para din sa inyo, mga kapatid. Pero kung hindi kayo naniniwala, hindi ko naman kukontrol yung inyong isip kung gusto niyo itong subukin. Pero sinasabi ko sa inyo, may mga buhay na mawawala kung gusto niyo itong subukin. Dahil pag kinalaban nyo ang may-ari ng buhay, dahil ang buhay nga nandito eh, huwag nyo kalabanin yung nagbibigay ng buhay. Kailangan ito inyong aniban para kayo'y mabuhay. Pag kalaban nyo yung nagbibigay ng buhay, ano mangyayari sa inyo? Ay yung buhay ng bawat isa sa atin na hindi sa atin. Kaya kailangan yung nagbigay ng buhay sa atin ay atin ding alagaan para yung buhay na ibinigay niya sa atin ay manatili sa atin, mga kapatid. Huwag natin kukontrahin. Ngayon, kung ikaw nga ay tinalaga na pangkontra, ay ihanda mo na ang iyong sarili. Dahil yung mga pagkontrang yan, tinatawag na kamangmangan, katigasan ng ulo, yung mga kasinungalingan, yun ay tinatawag ng ating Ama na kadiliman. Yan, kadiliman ang mga tawag niya sa mga ganun. Mga mangmang, matitigas ang ulo, mga kasinungalingan, ang tawag ng ating Ama doon ay kadiliman. Kadiliman. Bakit kadiliman ang tawag doon ng ating Ama? Ay yung kinakailangan din naman ng tao yung kadiliman. Diba? Dahil kung hindi kailangan ng tao, di wala na sanang gabi. Pero iba ang hatid ng gabi kaysa sa kadiliman na gawain. Mga kapatid. Ito babasa natin dun sa sa unang Juan 1, 2, 5 hanggang 6. Napakahaba talaga nito. Unang Juan yan, kadiliman daw yung mga kasinungalingan, katigasan ng ulo, kadiliman, nagiging kadiliman. Ito yung nakasulat natin mababasa sa unang Juan 1, 2 hanggang 6. Basahin na natin. Ilang minuto na tayo. 54 minutes. Ayan, mag-iisang oras naman tayo, mga kapatid. Ito, ay apura natin. At ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatotohanan at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Yaong aming nakita at narinig
ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Isa. At ang mga bagay na ito ay aming isinulat upang ang ating kagalakan ay malubos. At ito ang pasabing aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ibinabalita, na ang Ama ay ilaw at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. At kung sinabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaan tayo at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. Alam niyo yung kadiliman ay kabulaanan. Ulitin natin yung 6. Kung sinasabi natin tayo may pakikisama sa Kanya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaan tayo at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. Yung kadiliman kasi ay kabulaanan, kasinungalingan, inuulbod. Kita nyo? Madilim kasinungalingan. Dahil yung kasinungalingan talaga, yan ay kadiliman. Ngayon, pag hawak-hawak mo yung ilaw, ay mawawala yung dilim. Yung kadiliman yan ay mapapawi sa iyong harapan. Nagbubulaan pala kung tayo ay nasa kadiliman. Inuulit ko, ang isa na binabanggit na kadiliman ay ang mga kasinungalingan. Hindi totoo madilim. Wala kang makita Pag hindi totoo, wala kang makitang tama. Kadiliman nga Dahil hindi utos. Pag hindi utos, wala kang makikita sa kasulatan na gagawin mo yung pagsisinungaling. May utos ba sa banal na kasulatan na tayo magsinungaling? O, di yun kasi kadiliman yun dahil hindi mo makita sa banal na kasulatan na nakasulat na magsinungaling tayo. Kaya kadiliman. At yung kadiliman ay kabulaanan. Kabulaanan, hindi makita. Bulaan nga Awan met, ulbod ka. Diba? Pag wala, hindi mo makita. Kung hindi mo makita, ibig sabihin ng madilim. At ang madilim, ibig sabihin, kabulaanan. Ano nga nyo sana yun? Kung ibig sabihin ng kadiliman ay kabulaanan. Hindi makita. Dahil hindi naman nakasulat sa banal na kasulatan na dapat gawin. Kaya nagiging kabulaanan yung kasinungalingan ay kabulaanan. Kadiliman. Yan, naglahok-lahok na dun mga kapatid. Ngayon, humakbang na lang tayo ng napakarami pa. Humakbang na tayo ng 3 hakbang. Ngayon, yung sinungaling, mga kapatid ko na nakikinig, at yung tapat, ay magkaiba ang ama. Dahil yung tapat, hayag, ay yung sumusunod sa buong kautusan. Tapat nga ay hayag Nakasulat yung ginagawa. Utos, mga kapatid. Ngayon yung sinungaling ay hindi pinag-utos. Mga kasinungaling, hindi pinag-uutos. Ngayon, sino ang tagapag-utos? Ang ama, mga kapatid. Sino ngayon ang masuway? Gumagawa ng pagsuway. Di ba si Satanas ang diablo?
Isipin natin nung unang panahon si Eva at si Adam, mga kapatid. Inutusan sila ng Ama na huwag kakain nung pinagbabawal na prutas. Ngayon, dumating yung dyablo. Eh, huwag kayo maniwala. Kumain kayo niyan. Kasinungalingan. Dahil yung katotohanan nga ay unang iniutos. Yung kasinungalingan ay sumunod nung umalis na yung nag-utos. Ang dumating naman ay yung nagpapasinungaling sa katotohanan. Ginagawa ng sinungaling yung katotohanan. Binaliwala yung utos. Kaya malinaw na ang ama ng masunurin at ang ama ng masuwayin ay magkaiba. Ang tapat at sinungaling, magkaiba ang ama. Kita niyo mga kapatid, basahin natin doon sa Juan 8:44. Kita niyo, malalaman natin yung kung sino yung ama ng sinungaling. Juan 8:44. Juan lang ba? Ayun. Kuha nyo na. Juan 8:44. Tingnan niyo, malalaman natin kung sino ang ama ng mga sinungaling. Basahin na natin. Kayo'y sa inyong amang diablo. At ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kaniya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kaniya, sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Ama nitong sinungaling ay ang dyablo. Kita nyo malinaw mga kapatid. Ang ama ng mga sinungaling, wenno ulbod ti Ilocano, iti ama dagiti ulbod, dyablo. Yan. Yan yung malinaw mga kapatid. Kaya kung sinasabi natin, nakilala mo ang ama at hindi mo sinusunod ang 10 utos na mula sa kanya, sinungaling ka, mga kapatid. At ang iyong ama ay ang dyablo. Yan, sana mga kapatid naunawaan nyo ito. 10 utos ang ginagawa ng mga tao na ang kanilang ama ay ang ating Panginoong si Isa o Ama. Siya nawa. Ayan, dito muna tayo mga kapatid nagtatapos. At sana meron kayong napulot na aral dito sa mensaheng ito na binigay sa atin ng ating Ama sa oras at araw na ito. Ngayon ay araw ng Sabat, May 25, 2024. At sa inyong lahat na mga nakikinig, mga kapatid, pansamantala tayong maghihiwa-hiwalay dito sa ating pagdadaupang puso. At muli, magbibigay ako sa inyo ng basbas mula sa ating Panginoong si Isa o Ama. Unang-una, kay Rude sa Pastor Litana,
at kay Laina, Pastor Litana, kay Gimaris Kakatyan, at lalong-lalo na kay sa ating kapatid na si Florida Pastor Helen Man at ang kanyang pamilya, at sa inyong lahat na walang sawang nakikinig at nagsusumikap tumupad sa utos ng ating Ama, ang biyaya at awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa at siya nawa. At mga kapatid, inyo munang panurin at pakinggan ang patutuo dahil ito ay kailangan. Hanggang sa muli, mga kapatid. Atas natin ang ating kalooban at sabay-sabay tayo magpapanuod. Kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang lahat ng mga salita na inyong narinig ay pawang katotohanan at pawang galing sa banal na kasulatan na mula sa bibig ng Sama ng Panginoon na si Isa na anak ng tao na sinugo ngayong huling araw na ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig na sinugo ng ating Ama na sa atin ay lumikha at lumikha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Siya nawa at siya nawa.